Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog, update po tayo sa panahon namin. Ayan, medyo makulimlim na lumiliwanag, yun lang. Tapos katatapos lang po namin mag-ipon ng tubig dahil nag-brown out na naman. Ngayon lang po tayo natapos at yung daanan po namin, naanuhan na po ng mga sanga. Ayan, pinutol ko. Kasi pag dumadaan po kami, parang sumisilong pa. Kaya pinutol ko kasi si Papa Bits naghatid pa naman kay Chrislyn. Si Chrislyn lang po yung may klase ngayon. Si Sansan wala kasi bukas exam nila. Ito dito po. Inano ko kasi yung mga sanga na pupunta na po dito. Bali yung pagdadaan namin sumisilong pa kami. Parang mahirap kasi medyo madulas na po yung ginawa naming apakan para palabas doon. Linulumot na, kaya lininisan po natin. Hindi naman po malinis na malinis. Yan po, tingnan nyo. Yan po yung mga bato na linagay namin noon, na pinagtulungan nila John Tark. Tapos nandito pa yun si Pix Vlog. Tapos ayan, pinutol ko yung mga sanga-sanga na nandito. Sagabal sa pagdadaan. Kawawa yung mga estudyante natin. Hi! Mga estudyante natin. Yan, kasi malumot na po yung bato. Hanggang doon. Sa gilid po nila, madam. Kasi dyan, maputik talaga. Kaya yung namin, yung motor, doon muna sa labas nakaparada. Yan yung mga halaman po, linabas na ni Papa Bits kanina dahil dito na po sila banda sa may puso, nagtratrabaho. Tas yung nilabhan ko kagabi, ayan, nilabas ko na rin kahit hindi pa nagpapakita si Haring Araw. Tas ayan, ginaayos na ni Papa Bits yung source ng namin, tubig. Nilalagay dyan po yung yung hose galing doon kila madam. Tapos papunta dyan, papunta doon sa tangke namin. Tapos ayan, nilinisan po kanina ni Papa Bits dito kasi nag-brown out nga. Plano niya po dito na magkuha ng tubig. Meron naman po siyang agas yung tubig, pero kaso lang yung motor namin talagang hindi umakyat pa yung yung tubig. Yan, may agas naman po siya kasi umulan nga. Kaso lang yung motor, pag matapos na pong nila dito, magbuhos sa poste at ma-clear na po yung mga dingding, ma-finishing na po, at ito na po yung pagpupukusan, yung source ng namin, tubig. Baka ito po bunutin, bunutin, tapos kung hindi umaabot sa tubig sa ilalim, dudugtungan. At ayan si Sia, nagising na, pinakakain ko, tapos sunod pa ng sunod sa akin. Tapos nagtimpla na po ako ng kape dahil magkakape na po ako. Marami na pong naganap sa umaga ngayon, marami na po akong nagawa. Tapos hindi na po tayo nag-aapura na maligo dahil pwede nang gamitin yung CR namin. Yan, kumakain si Sia. Hi Sia muna. Kain po tayo. Tapos ayan po yung kape ko, lalamig na naman. Ayan, nilalagyan po ni Papa Bits ng anong pangalan dyan? Papa Bits? Solvent. Para po, ayan, dinudugtong po yung islumblo na yan dahil nasakto-sakto lang sa hose, dahil pag inilalagay na po dyan yung hose, nababasa po si Papa Bits. Kasi tinatali pa po niya ng lastiko guma. Ganito po. Tinatali po niya
Hanggang sa masarado na po siya. Basang-basa po si Papa Beach. Yan po, tahimik po yung kapaligiran namin. Sana hindi na si kabayan magpunta dito sa amin para hindi po maging hassle po. Siguro ngayong araw maaano na po nila yan. Malilibot na po yung paglagay ng iikot na po yung paglagay ng hollow blocks. Tapos yung anuhin naman po nila yung pag peeling dito. Yan, hindi na po gaanong lalagyan ng mga lupa o buhangin ba yan, kasi yan ang mga tinibag na mga hollow block, bato-bato is na dyan, na ilagay. Ayan, kapihan muna natin. Abutin na lang po habang hindi pa nag-brown out kanina, nakapag agas pa si Papa Beach ng tubig papuntang tangke, pero hindi po napuno dahil nag-brown out nga. Napaliguan ko pa si Chrislyn. Tapos habang papaalis na si Chrislyn, nag-light uli. Kaya ako na lang po nag-continue na mag ipon ng tubig dahil hinatid na ni Papa Beach si Chrislyn. Tapos dinapupuno na po yung washing machine ng tubig. Pinuntahan ko doon sa nila madam, hinahanap ko kung saan papatayin. Iniibot lang saksak. Dito. Katapos ang banda nga di nga posit dili. An igbaw ang blow. Oo. Di ba doon may usa dito, dili an nga diha may kalsada. Imit mo sasara. Kay pagsaksak nira maawas gatos. Sinasara liwat. Ayun. Hinugot ko lang yung yung nakasaksak. Meron pa palang papatayin sa ibang source ng tubo. Dahil yung source ng tubo nakalagay doon, dalawa. Kila madam, tapos papunta dito. Yung hose na yan, po yan ni Sir Regan, panggamit po hanggang doon sa motor niya. Kalsada dahil pangwashing po sa motor. Ngayon nandito po sa amin. Nagkasabay kasi. Magpapaayos na ng ng main house ni Jing. Sabay din naman nawalan ng ng tubig. Nagkasabay-sabay. Kaya nagkaganyan. Natatantiya ko naman po yung iniipon namin tubig, natatansya ko naman na makakapaglaba pa ako, tapos nakagagamit po sila sa pagmamasa. Yung sobra nilang tubig, kaya yun inaaraw-araw ko pong maglaba para hindi magastos sa tubig. Inaaraw-araw ko na lang po para hindi po dumami yung labahan namin. Yung nakakaano lang kasi yun hindi umiinit ng or umaano yung araw kasi umuulan dahil may paparating na bagyo. Parang hindi okay. So ang nangyayari, nagsasapaw-sapaw po yung mga hinangir ko. Hindi pa natutuyo. Meron na naman po tayong hinahangir. Kaya nakabili tuloy ako ng hangir dahil nagkukulang na po ako sa hangir. Mga 3 or 4 na araw pa bago matuyo yung nilabhan ko. Tapos araw-araw tayong naglalaba. Yun. Tapos naaabugan pa po siya sa galing sa simento. Pero hindi naman po siya as in maabog na maabog kasi
Si tatay, ano po siya magtrabaho. Pino. Kahit isa lang po siyang nagmamasa. Hindi katulad ng mga construction na pataka lang ng simento na yung abog parang sumasabog. Si tatay hindi. Parang inaano lang po niya. Hinihinay-hinay lang niya na magbuhos ng simento na hindi po magkalat po yung abog ng simento. Ano po si tatay na magtrabaho, formal, hindi garap, hindi kung sa amin tawagin yung raskal, garapal magtrabaho, ganun. Pino po sila, pino po magtrabaho. May mga edad na. Kaysa sa mga bata-bata pang mga construction, agoy. Tapos malinis, hindi makalat. So, ayan na po yung mga trabahador nandito na. Papasok na po si Sia. Ayan, bumalik si Papa Bits kasi sumusunod si Luna at saka si Shaira. Sumusunod sa amin. Civilian lang sa pangtaas si Sia kasi bukas wala po silang klase. Friday. Ayan, kahit umuulan, nagtratrabaho po sila. Si Papa Bits na lang po yung pinasundo ko kay Sia kasi meron po tayong pinuntahan. Tas ayan, maulan. Tas siguro nandito na sila sila Papa Bits at saka si Sia. Nagchat na kasi yung yung teacher ni Sia na labasan na nila. Ayan, nandito na po sila, nandito na po. Ano na Sia? Naabutan ng ulan si Sia. Yan, mag-alas 12 na. Uwi muna yung dalawang trabahador. Si tatay dito lang dahil meron po siyang baon. Pag ganitong ulan, matagal po ito tumigil. Ayan si Sia nabasa. Sia! Uy! Kinuha na nila ang bubong dyan sa banda po sa may dulo kasi kinakailangan po dahil yung porma nila ipahanggang sa dito itatapat po para dire-diretso na pag mag second floor na. Ayan, pantay-pantay na po yung pantay-pantay na po yung hollow block. Si tatay kumakain, nakatalikod lang. At manananghalian din po kami. Ayan yung ulam po namin, gulay na talong, tapos pansit. Mickey na pansit. Binili lang namin dyan sa tindahan. At si Sia yung mag-pre-pre ngayon. Dali kayo, mahangin na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Humahangin na, humahangin. Bagyo na. Bagyo. Humahangin na po. Humahangin na. Bagyo na kuya. Ang balik dire bagyo. Yung pinggan natin, maliit lang. Diet. Sana mag-chat yung yung
teacher ni Chrislyn na kunin na yung mga bata at walang klase. Sana walang klase sa hapon. Sa tanghali sila Chrislyn. Kasi ayan, nagaano na po, paparamdam na po si Kabayan. Paparamdam na po si Kabayan. At sabi, wala na si Kabayan, parang natunaw daw, pero meron kasunod. Ewan ko kung sino ang kasunod, baka si Castro. Si Kabayan, wala na nanonood si Kabayan. Ano tay, tapos ka na taon tay? Nagtatay kumaangarat. Hmm? Nagtatay kumaan. Diyan lang. Pagdalagan yung Lumalakas na po yung ulan. Yan na po guys. Tapos dito banda sa CR namin tumutulo dahil yung sim dyan or bubungan pinutol para makalusot yung forma. Ayan yung poste. Kinuha na nila ng ng forma na plywood. Yan na po siya. Poste na po. Tapos sinarangan ko lang po dito ng plywood din na para yung tilagsik ng tulo ng ulan dahil hindi mapunta dito sa loob. Iyan. Diyan po sila banda nagtatrabaho, mababasa po sila. Rain or shine po sila ngayon, rain or shine. Tapos yung isang trabahante yan, nagpapahinga, natutulog. Ayan guys, kahit maulan, patuloy pa din yung pagtrabaho nila. Na timing na dun sa labas yung tratrabahoin nila. Linalagyan nila ng forma yung poste. Kaso lang hindi sila makakagbuhos ngayon dahil bubuhusan din. Okay, bayan ko na matumba. Okay, bagyo. Kailangan mabuhusan. Bubuhusan din nila. Kaya nilagyan na po ng plywood. Ipapatuloy din po nila ng Hindi rin ito buhusan. lalagyan din nila ng buhos kasi dahil babagyo daw baka matumba po yung pader. So ayan, nilagyan po ng mga brace yung poste bago po sila magbuhos. Kailangan palang buhusan kasi yun nga, may anunsyo po tayo, baka daw hindi daw, talagang matutumba po pag walang puwersa. So magbubuhos din po sila, hindi naman po yan malulusaw or lalabas dahil meron nga lagay na forma, plywood. Kahon, kung baga sabihin, nilagyan ng kahon. Yan po yung sinisiguro nila. Kasi nga baka magpatuloy si Kabayan. Kasi yun, ngayon po yung araw yung ni Kabayan. November 16 hanggang November 18 daw. Sabi-sabi po sa anunsyo. May nag-a-announce naman po na wala na, nalusa, umalis na sa Pilipinas. Yun pala, yung iba papapasok pa lang. Iwan ko kung talaga yung katotohanan. Ang importante po is
maghanda. At yun nga, itong mga hinangir ko, kukunin ko yung medyo tuyo dyan at liligpitin kasi baka mabasa. Yun po yung ano natin ngayon, assignment. Tuloy ang trabaho kahit maulan. Kailangan gabusan. Ilan na ba sana eh? Ilan pa eh? Pasawag ba? Hindi tamakan. Bot nga, may bot nga na. Ayaw, may support. May support, nga di, support. Ha? Niluat ko ang tinuan para sa mga kuwan. Nilalagyan po nila palibot ng mga bris. Yung ano, yung inasintada na mga hollow blocks. Kasi baka bumigay ulan ng ulan. At si Papa Bits pupunta na po kay Chrislyn dahil nag-chat na po yung teacher na pwede nang kunin. Alaon na medya lang po yung oras. Pwede na daw kunin yung mga bata. Nag-umpisa na pong umulan. At nainilipat ko din yung mga hinangir ko. Pinalagay ko kay Papa Bits dito yung ano, yung sampayan sa gitna kasi akala ko hindi na ano nababasa. Yung pala basa na po yung mga ano, yung mga dulo ng mga jacket. Ayan, basa na pala. Nailipat din namin ni Papa Bits yung ano, yung mga hinangir. Yan, pinagawa ko po siya ng ano, sampayan dyan sa gitna. Para-paraan na lang po ito. Kung ano ang dapat gawin. Yung hollow block, ayan, natutubigan. Isa na po yung nasira. Kawawa doon si Uncle Amid, nababasa po siya dahil nandun po siya sa tapat ng may dulo ng bubong.
Yan, binalik nila uli yung nakalagay na trapal doon sa likod namin para makasilong si Uncle Amid. Ayan ang Chrislyn. Oh! Basa! Buti na lang yung pinasuot ko na sapatos yung guma. Ayan, tapos na po dyan buhusan. Sa isang pusi naman po sila magbubuhos. At pinagkapi muna dahil ayan, patuloy pa rin yung yung ulan. Kapianay, men. Kapianay. Eh, bugnaw. Giniginaw na si Uncle Amid. Pinagkapi muna sila, pinagkapi. Wala muna soft drink dahil maginaw na. Yan, nilagyan muna dyan ng payong para yung tubig hindi pumasok dito. Basang-basa na si Uncle Amid. Si Sia natutulog dun sa loob, sila ng kuya niya. Kami nandito sa labas. Ayan, si Chrislyn. Pati si Papa Bits magkakapi. Dahil giniginaw din. Yan, basa po yung shirt niya. Kanina pa yan basa mula nang kumuha kay Sia hanggang sa kumuha kay Chrislyn. Hindi pa po siya nagbibihis dahil marami pa rin niyang gagawin sa labas. Magpapaano pa kami ng tubig. Magpapaagas, mababasa din po rin siya pag nagbihis. Ayan, na pa ako si Papa Bits pagkuha ng mainit na tubig doon sa kanila. Napako siya. Tumagos sa chinilas niya. Hugasan po natin ng alcohol. Yan. Mabuti hindi baon na baon. Abdos. Malit lang. Malayo pa sa kailangan nating paduguin. Yan. Kasi kung hindi dumugo. Kasi yan ang nagkapi ni Ewe. Nagkapi kasi siya. Kaya yun. Oh. Kumuha po siya ng mainit na tubig doon sa kanila. Hindi po niya nakita yung pako. At napaka-beautiful po ng ni Papa Bits. Okay. Kailangan paduguin. Para lumabas yung yung germs. Yung titano. Bukat ka kamo dito. Baka na ako sa laga mo. Okay na pa ako. Sinilas ka? Dalawa na tayo. Sinilas ka pa, Bit? Oh, Wala nang dugo. Wala nang lumalabas na dugo. Tagos pa rin. Guma lang kasi yung yung chinilas. Kung steel plate yan na chinilas, hindi yan tatagos. Di ba? Hindi natamaan yung ko. Hindi natamaan pa ay tagos. Tawa lang. Ayan, pinatigil na namin po sila alas 4 pa lang, pinatigil na namin po sila dahil ayan, lalong lumalakas po yung yung ulan. Giniginaw na po sila.
Papauwi natin na sila kasi syempre magano pa sila din sa ano nila, sa mga pamilya nila, sa bahay-bahay. Mag-aasikaso din. Kaya pinagretiro natin po sila ng maaga. Humahangin na. Yan, nagsiuwian na po sila. Nagsisipagkantahan na po yung mga palaka doon banda. At si nanay doon sa malayo, ayan, nag-ano pa siya. Nag-ano pa siya ng damo. Tawag namin sa ganong trabaho na gigiho. Iwan ko sa Tagalog kung ano ang sa Tagalog sa nagigiho. Nag-ano pa siya ng damo, nangunguha. Siguro sinasamantala ni nanay na malambot yung lupa, hindi matigas, kuhain yung ano, yung damo. Sa banda po sa ano, sa may ginawang basketballan, tapos meron pong net ng volleyball. Marami kasi dyan lalaro. Ayan, pinayungan po siya ng kanyang apo. Sinasamantala po na malambot yung lupa, hindi matigas kung kuhain yung damo. Kasi pag tuyo na tuyo ang lupa namin dito, napuputol lang po yung damo, tapos madali pong tumubo. Ito po, nakabuhos na po yan na poste pati doon sa likod. At nilagyan po nila ng brace. Yan. Nakikita nyo po na nilagyan po nila ng brace. At saka yung mga ganito. Yung pader. Dingding. Kasi may mga brace po. Ayan, may mga brace. Tapos ito, buhos na din po yan. Tapos, ayan, linagyan din ng brace doon sa likod. Yung mga asintada na hollow block. Tapos yung hindi pa nabuhusan, isa na lang. Ang dito na lang po sa sa may CR dati. Yan, nakaano na po yan ng hollow block. Lahat po naka-label na yan. Label na po yan sa hollow block. Tapos yung bubong dyan, binaklas na din kasi pinaano po yung poste. Tapat po dyan sa extension ni Jing sa kusina para pag magpagawa na po ng pangtaas, naka-label na po siya. Tapos ito, nakakuan na po sila. Linagyan na din po ng sa tawag dyan, sabihin na lang natin nibil na po nila para sa kwarto, yung distansya po ng kwarto at saka dito. Tapos ayan po yung pinaka-kwarto, magiging kwarto dito po, dito hanggang dito. Maluwag din po siya. 3 na kwarto. Tas dyan. Tas doon. Maluwag din. Yung ano lang, yung higaan pwede double deck. Katulad kay Chrislyn at Sia, double deck. Tas yung kay
Si Sansan at si Jing, sila na lang po yung bahala kung saan sila pipisto. Pero siguro ko baka dito si Jing pumisto dahil dalawa yung bintana, dito yung bintana, nakakasagap po ng hangin mula doon. Magiging hayahay po yung isang kwarto. Tas ito, bintana ng isang kwarto, bintana ng isang kwarto at saka bintana din ng isang kwarto. Tas ito yung bintana ng pinaka sala dito. Tapos dyan, open lang yan, open. Papunta doon sa kusina. Parang dero-derecho lang. Tapos ayan si Chrislyn, naglilinis na po siya. Naglilinis na po siya na hindi malinis. Hindi malinis-linis. Kasi dyan po nagmamasa. So, ayan po guys, hanggang dito na lang muna yung videos natin. Update po sa ginawa nila ngayong araw na nabutan po sila ng pag-umpisa ng ulan nang dahil sa low pressure na dumating sa amin. At sana hindi pa mag-run out kasi mag-ano pa kami ng tubig. So ayan po guys, bye-bye muna. Thank you for watching. Chrislyn, bye-bye.